Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Paano ba maglingkod sa Panginoon? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw galing sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2. Ang sabi po dito ay, "To the elders among you, I appeal as a fellow elder and witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve." Ang first teaching ngayong araw ay, in the New Testament, the terms bishop, pastor, and elder refer to the same office. Madalas na naririnig natin ang mga title na ito sa ating mga church. Pero sa bagong tipan ay iisa lamang ang kanilang kahulugan. Ang isang bishop ay isang pastor na nangangasiwa sa simbahan. At ang isang elder naman ay ito yung isang pinuno ng pananampalataya. At hindi ito tungkol sa posisyon, kundi tungkol ito sa paglilingkod sa Diyos. Ang second teaching is, the Bible teaches the priesthood of all believers. Minsan, naisip natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay trabaho lamang ng mga pastor or pare or bishop. Pero sinasabi na tayo ay isang haring pagka-saserdote, isang banal na bansa at isang tatanging bayan ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ibig sabihin ay lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. At dapat na hindi lang tayo sa church na worship sa Panginoon, kundi sa araw-araw nating ginagawa, sa pakikinig ng worship song, sa paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, ay ito yung way natin para ma-worship ang Panginoon. Ang last teaching is, Christian must serve God in various altars. Ang altar ay hindi isang lugar lamang kung saan tayo sumasamba, kundi ito isang pook ng sakripisyo at paglilingkod. Maaari tayong maglingkod sa altar ng panalangin habang tayo nanalangin sa Panginoon, na ipag-usap tayo sa Kanya, pagtuturo ng mga salita ng Diyos, mga wisdom ng Diyos sa ibang tao, at pagkakawanggawa o pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. At lahat tayo ay may lugar sa gawain ng Diyos. At hindi lamang ito sa church nangyayari or sa mga altars. At ito yung hamon sa atin na hanapin kung saan tayo tinawag upang maglingkod. Yun lamang.